Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan. No? So, featuring Davao City once again. Itong syudad ho ng Davao City ay isa sa pinaka magandang tirhan sa maraming isa sa livable place or livable city, no? Sa buong Pilipinas, napakarami ho nating syudad, pero Davao City is one of those or among sa livable city. So, hindi lang pala dahil sa safety, no? Kundi maging sa klima na rin. So Davao City is indeed a beautiful city dahil nga sa hitsura, sa topography, sa view, sa kultura ng mga tao dito na nakatira, sa leadership, no, sa mayor, no, sa ating mga nasa nag-oopisina sa ating munisipyo, mayor, councilors, vice mayor, lahat yun sila magaling, no. Kaya Davao City is siya, indeed a safe city and safe city to live in, and nga siya, livable city. So maraming aspeto ha. Hindi siya overcrowded. Maraming tao dito, like 2 million mahigit yung dito, yung local mga locals, no, yung mga nakatira sa Davao City. So isama pa natin yung mga dayo, so siguro nasa 4 million. Pero Davao City alone, meron na kaming hindi pa man naitala kasi nga late, di ba, yung binibigay na statistics ni sino ba na population, NSO, no? So ang kanyang mga data ay binibigay late, no? Later years, like for example 2025 na ngayon, pero yung kanyang mga statistics status na ibibigay is nung 2023 and 2022. So kung pagbasehan natin yung 2023, 2022, so nasa pa tayo, 1.8 million, kasi 1.7 million ng 2020, 1.8 million na tayo. So tumaas ang natin ng 100 mahigit 100,000 population. Ito yung syudad ng Davao City, livable city, dahil nga hindi lang sa safe city ito, kundi ito ay mayroong magandang klima. Hindi siya bahain, hindi siya bagyuhin, no? So super blessed tayo. Pero syempre, di naman natin pwede sabihin sana all, kasi natural disaster ho talaga sa atin yung ulan, mga calamities, no? For example, ito nga mga taga eastern side of the Philippines. For example, ano ba yung mga eastern side of the Philippines? That's Surigao, Agusan na rin, no? Surigao, Agusan, Davao Oriental, hindi na masyadong binabagyo ang Davao Oriental siguro. So let's go to na lang, Surigao del Sur, Leyte, Samar, Bicol, Quezon Province, Aurora. Ano ba yung mga probinsya natin dyan na nakapaligid na nasa likuran na bahagi ng ng Pilipinas, kasi we're facing sa may West Philippine Sea. So yung mga taga-east, taga eastern side of the Philippines, so yun sila yung mga laging didadaanan ng mga tropical storm. Sila yung mga didadaanan ng mga bagyo. So, kaya hindi sila ganun ka-progressive ng mga syudad. Plus may mga kurakot pa ng mga opisyalis ng Samar, Leyte, aba, kurakot dyan, Tacloban. Kumusta na, no, Martin Romualdez, yung kanyang distrito. Tapos Samar, so mga buhaya. So sa Bicol, sa Bicol din ganoon din, no? Hindi naman ganoon din kayaman ang Bicol. Sa Legazpi City, daraga mayaman kahit paano. Pero wala mga kurakot mga diyan, si Saldico, mga kurakot mga diyan, mga opisyalis sila, mga representative. Sila yung mayaman. Pero yung mga citizens nila, wala, ang mga constituents nga. Pero dito sa Davao City, at least dito may kumbaga nakadepende sa'yo kung gusto mong mapayaman. Pero wala kahit pamayaman ng Davao City, as long as nasa tayo, konstitusyon ng Pilipinas, no, kurakot form of government system. O ano ba ibig sabihin nun? Siyempre, presidente natin bangag, di ba? Di ba? Totoo naman talaga yun. Yung ating mga cabinet secretaries, no, ng mga agencies natin, mga government bodies, ano ba tawag dyan, mga government agencies, no, yung mga pinagtatalaga, siyempre asahan mo bangag yung nag-appoint sa'yo. So panigurado, bangag din, more likely yung mga na-appoint. Kaya kahit pa sabi nating progressive ang Davao City, kahit pa sabi nating debt free ang Davao City, still ang natin, ang ating kabuhayan, damay pa rin tayo mga taga Davao, no, sa kabubuhan ng ating gobyerno, ng ating national governance or government. Kasi magre-reflect yung kailangan ng mga policies, no, sa atin, yung mga kabubuhan ng mga desisyon. Ayan, tayo magsasuffer. Di ba? Ano tayo magawa? Ganun talaga. Sistema tayo pero subukan lang sana na magkaroon tayo ng
ibang government system, kahit yung federal, no, federalism. Kasi diyan talaga magkakaalaman, magkakaroon ng kanya-kanya kasing ano yan eh, magkakaroon ng kanya-kanyang polisiya bawat city yata or regions or province. I don't know kung ano bang magiging setup diyan. Basta nabanggit niya ni Mayor Basti during campaign na subukan lang na maging ano, federal system ang Pilipinas, at doon talaga mamamayagpag ang Davao City. Kasi ano eh, ano yan eh, proven and tested na mga Duterte. Kita niya naman, di ba? Despite sa napakabulok na sistema ng Pilipinas, government form or government system natin dito, napakabulok. Kumbaga malayang makapagnakaw ang mga kawatan ng mga politician. Oo. Pag si Sara Duterte maging presidente, maganda 'yon kasi may narinig ako sa sinabi ni Atty. Torion ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ. Ang sabi natin na in short si abogado ni abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. So pag si VP Sara ang magiging presidente ay ibababa ang requirements, no? Requirements sa mga magnanakaw ng mga politician. Kung ngayon kasi meron kasing parang constitutional law or parang may batas ba ang Pilipinas na kapag nakapagnakaw ng 100 million ang isang politician ay pwede na siyang kasuhan, ganun. Pero sa panahon ni VP Sara daw parang ibababa yata sa 1 million. Pero sa akin nga dapat 100,000 din, no? Kasi pera pa rin 'yun. Pag nanakaw is pag nanakaw, malaki man o maliit, 'di ba? So ibababa sana ni VP Sara ng ano, pag presidente na siya, gawin niyang 100,000 na once na makapagnakaw ng 100,000 ang ano, isang politician, hindi lang kasuhan kundi ibitay talaga, no, public hanging sana, no. Kaya matutupad 'yun para sa mga politician natin, o hindi yung pwedeng gagawa lang sila ng batas para lang sa mga mahihirap, 'di ba, ang masasagasaan. For example, traffic rules and traffic violations. Yung mga takot lang naman sa multang 5,000 piso, yung mga pobreng manggagawa lang naman eh, no, mga nakamotor. Yung mga basta yung yung mga mahihirap lang talaga, yung walang kakayahan na kumita ng ganun kalaking halaga. Na kumbaga yung 5,000, malaking halaga na yun. So ang matatakot diyan, lang, yung mga mahihirap lang sa mga batas na yan. So dapat hindi equal. Para ba sa China, meron akong narinig ng mga testimonies sa China daw pala, kapag parang kumikita once na kumbaga ang tax doon, ang buwis is parang pag nagre-range ka na ng 70,000, sabi in piso ha, piso kasi yun eh, parang parang convert na niya. Pag magre-range ka ng 72,000 pesos na income pataas, ay taxable ka na, no, sisingilin ka na ng tax, magbabayad ka na sa buwis nila. Pero kahit pa ang sahod mo daw doon is 100,000 pero hindi ka rin naman mayaman, tapos ang iyong trabaho ay nakakapagod daw, like kumbaga doon pa rin ang basihan, mayaman ka na pamilya and sa trabaho, no. So let's say na kumikita ka ng 100,000 pesos a month, tapos yung trabaho mo naman napakahirap. For example, ikaw yung nagda-dive sa mga septic tank, no, para kumuha ng mga dumi ng mga tao sa CR. Isa lang yan, for example, mga construction worker, isa yan kasi sa may mga mabibigat na trabaho, diba, sa atin dito sa Pilipinas. So doon, pag yan ang trabaho mo, kahit tas kumikita ka ng 100,000, exempted ka pa rin daw sa tax. Oo, ganun daw yun. Pero kapag ka daw 70,000 ang iyong sahod, tapos mayaman ka naman na pamilya, tapos hindi naman ganun kahirap yung trabaho, so ang tax mo daw dyan is automatic, mayroon ka ng tax. So sana ganun sa Pilipinas, no. Ibabase natin sa status ng isang tao. For example, anong violator. So for example, yung bawal ang illegal parking, for example, no? So yung illegal parking, kapag ka mahirap ka lang, sumasahod ka na ng sabi nating 15,000 ang buwan. So yun yung pinaka minimum, di ba, na sahod sa Pilipinas. So kapag ka sumasahod ka ng 15,000 ang buwan, so nahuli ka ng illegal parking, so ang multa mo is 5,000 pesos lang. Pero kapag ka ikaw naman ay anak ng mayor, tapos nakapag illegal parking ka, so ang imumulta sa'yo dapat 1 million. Ganun yun eh. Kasi sa mga ganyang batas, ang sumusunod lang yung mga mahihirap. Yung sumusunod lang dyan, ang natatakot kasi yung mga kawawang mga pobreng mamamayan natin, kababayan. Pero yung mga anak ng mga mayor, anak ng congressman, mga entitled yung mga yan, di ba? Mapataya nga yung mga yan eh. Kumbaga namamaril yan, hindi naman sila takot na pumatay kasi hindi naman sila makukulong kasi meron naman silang pang bail, di ba? 200,000 pesos yata pagkakaalam ko. So, di ba? Ganyan ang sistema sa Pilipinas, ang pangit, totoo lang. Oo. Nakasar isipin na yung batas natin dito sa Pilipinas ginagawa ng mga lawmakers natin sa Kongreso, pabilib lang yung mga yan, para lang ba meron silang maipasang trabaho, kita paano meron silang gawa, no, kunyari, tas i-flex na nila yan pala yung mga batas na yan na ginagawa na maraming butas, daming mga loopholes. So ngayon
Yung mga masasagasaan ng batas ay mga mahihirap lang din, yung mga kawawa lang. Pinagbawal na ang pagbibenta ng mga kung ano na sa bangkita. Yun lang, yun ang pinagbabawal, di ba? Batas na yun, national issue na yun. So sikat na sila noon kasi meron silang batas na ipagbabawal ang ang pagbibenta ng ng pagbibenta sa mga bangkita. Yung mga ang tawag diyan, illegal vendors or yung mga undocumented vendors, so bawal. Parang gano'n lang, example lang yun na gumagawa ng example. Set lang siya. Yes, hindi naman talaga maganda na magtitinda ka kung saan na lang sa bangkita kasi nga obstruction nga yun. Pero sana man lang, wag lang sa mga maliliit gagawa ng batas para sa mga maliliit na mga manggagawa or mga tao. Doon ipasa natin hanggang sa pinakaano. Sa tingnan mo yung time ni Tatay Digong, di ba? Sino bang umiyak? Sino bang nanggalaiti sa galit? Di ba? Sino bang giging nakawawa that time? Sa mga oligarchs ng mga big names, mga big name company. Ayala, hindi pala Ayala. Meralco, di ba? Mga Lopez's, no? May-ari na ABS-CBN, Meralco, Manny Pangilinan, iyak yan. May nilad issue. Manila Water, ano ba tawag dyan? Basta maraming issue, no? Sa time ni Tatay Digong, iyak yung mga oligarchs. Ang galing lang. Mighty Corporation, PAL, Lusyutan. So, sana ganun, no? Hindi yung mga pobre lang binabanatan. Kasi kawawa eh. Ibig ko sabihin, ang pangit, ang daming mga magnanakaw sa kongreso, ang daming magnanakaw ng mga mayor, ang daming mga magnanakaw na congressman. Pero bakit ang hinuhuli na lagi nating mga batas ay ang mga mahihirap na nagnakaw ng kindi, nagnakaw ng gatas, yung mga ganun, di ba, kawawa. So sana ipasang batas ang Pilipinas magkakaroon ng ng ganong polisiya ba na hindi dapat i-label parehas lahat ang fines, multa at parusa, no? So mas mayaman, mas malaki ang parusa, mas mahal ang multa, millions, ganun. Kapag nakaw ang isang mayor, isang congressman o kahit anong mga politician, no, mga leader, kung sa makapagnakaw ng ng for example sa mayor, kapag nakapagnakaw ng 100,000, sa kapitan naman 10,000, o yun, matik yan. Public hanging dapat, oo, kasi tingnan natin kung may tatakbo pa bang may mag-aagawan pa sa pwesto sa mayoral race, di ba? Or mayoral position. Meron pa ba mag-aagawan sa kapitan? Di ba? Kung may mag-aagawan pa ba sa sa pagka-presidente, tingnan natin. Di ba? Wala, kasi ang lupit ng batas, 10,000 pesos na na duda pa lang, ha? Na parang may discrepancy, may kulang. Parang may nawalang 10,000 pesos sa barangay hall. Edi na siya? Ililatest na siya, no? Imbestigahan. Tapos pag napatunayang nakapagnakaw nga ng 10,000, ayun, public hanging, yun. Or stone to death. Pwede yun. Pero public hanging na lang kasi wag na nating mantsahan ang ating mga kamay sa mga kurakot na mga official, mga politician. Parang ganun yun. So how about mayor, no? So sa mayor 100,000, sabihin na natin. Kapag ka municipality lang, sige, 20,000. Kapag ka component cities, 50,000. Pag highly urbanized city, 100,000. Di ba? Tingnan natin. Pag ganun yung yung multa, public hanging talaga, ha, hindi multa, hindi kulong, public hanging hanggang sa mamatay. So tingnan natin kung may mag-aagawan pa ba every election sa pagka-mayoral position. Di ba? Kasi wala silang mananakaw. Yan naman talagang sadya ng mga mga politician. Maliban sa power, pera talaga din yung resources na nakawin nila para magpayaman sa kanilang pamilya. Ganon yun. So Davao City is a safest city, livable city, dahil nga hindi lang sa maganda ang presya sa Davao City, hindi lang dahil sa safe, kundi ito ay magandang klima din, magandang weather. Kaya isa na rin to sa rason bakit yumayaman, no? Maliban sa binayayaan ng mga magagaling na mayor ang Davao City na mga Duterte, binayayaan din ng magandang klima ang Davao City. Kaya napakaganda ng mga harvest namin dito, napakasarap ng mga prutas namin, sobrang nakaka-proud, nakakatuwa, no? So super bliss as knowing na nasa Davao ka lumaki, dito ka pinanganak, dito ka nakatira. Sa mga lumipat ng Davao City, congratulations sa inyo, you made a very good decision. Kahit pa na traffic na tayo dito, okay lang. Hindi niya makasalanan yan, no? Kumbaga, sige lang, awat lang kayo at naman tayo, magkakaroon tayo ng moment na mabubuksan na tong coastal road natin dito at madadaanan na sa lahat. So ang maganda dyan na tayo, no? Magiging maluwag na yung daan natin dito. So sa mga nagdesisyon dyan, nag-iisip pa lang na lumipat ng Davao City, sige, go ka kayo, lipat lang kayo dito sa Davao. Bahala na, sama-sama tayo ditong ma-stranded sa traffic sa daan. So Davao City is indeed a livable city due to its good weather. Bakit sa good weather? Kasi mantakin mo sa buong Luzon ngayon binabaha na, no?
mga dami ng mga suspension, dami ng mga nangyayari, hindi maganda. But still Davao City, ayan, maganda ang klima natin. Fair weather tayo most of the time. So yun lang, ang kalaban na naman sa Davao City, lindol. That would be all. Thank you for watching.